Sumakay ba kayo ng LRT o MRT ngayong araw? Sapagkat ipinatupad na ngayon ang pagtataas sa pasahe sa MRT at LRT. Ayon po sa Department of Transportation and Communications, ito raw ay kabilang sa kanilang mga hakbangin para lalo pang mapabuti ang serbisyo at sistema ng tren sa bansa. Narito ang report ni Julius Di Samburun. Nagsimula ng itaas ang pamasahe sa dalawang mass transit ng bansa, ang Light Rail Transit Line 1 and 2 at Metro Rail Transit Line 3. Batay sa inilabas na fare matrix ng Department of Transportation and Communications, mula 20 pesos ay magiging 30 pesos na ang end-to-end trip ng LRT Line 1 kung saan bumabiyahe mula Roosevelt hanggang Baclaran. Habang mula 15 pesos ay magiging 25 pesos na ang pasahe sa LRT Line 2 mula Recto hanggang Santolan. Itinaas na din ang pasahe sa MRT Line 3 na bumabagtas mula North Avenue hanggang Taft. Ang dating 15 magiging 28 pesos na. Kung aanalisahin, mula 10 pisong base fare ay magiging 11 pesos na at may piso kada kilometrong dagdag sa pasahe. Isang konkretong halimbawa lalo na po sa mga regular na mananakay ng Light Rail Transit, kung saan nga po kung ikaw ay gagamit nitong single journey ticket, nagkakahalaga nga po ito ng 20 pesos, lalo na po kung ikaw ay manggagaling ng Monumento Station at patungo ka ng Central Arroceros, dito po yan sa lungsod ng Maynila, lalo na po sa mga estudyante. Pero mas mainam niya na gumamit ka nitong stored value ticket dahil yung 20 pesos mo ay magiging 18 pesos. Pero mga kaibigan, napakalaking agwat din po ng magiging pamasahe, lalo na po sa mga kababayan natin na gagamit po ng stored value. Kung ikaw ay manggagaling sa may EDSA station at patungo ka sa may Bloomingtreet, yan po ay nagkakahalaga ng 21 pesos. At kung ikaw naman nga ay gagamit ng single journey ticket, the same na stasyon, EDSA to Bloomingtreet, ay nagkakahalaga ng 30 pesos. Kung ating pong susumahin, nasa 9 na piso ang agwat nito sa pamasahe. Nauna na ding sinabi ng Malacanang na tuloy ang nasabing taas pasahe. Ang pagkabatid po natin yan ang starting date ng effectivity ng mas mataas na singil ayon sa DOTC order. Isa naman si Alma Capistrano sa mga mananakay ng LRT na ikinagulat ang nasabing fare adjustment. Nagulat lang ako kasi ngayon may simula last month, ngayon lang uli ako sumakay. Gulat ako 5 pesos agad yung taas. Sana wag naman ganun kataas, di ba? Yun lang. Nasaan po kayo galing ng stasyon po? Kanina galing kasi ako Cavite, so sa Tafa ko nagmula. Papuntang Carriedo. Nagsimba kami sa Quezon. So ito 20, dating 15. Oo, dating 15. Simula noong nakaraang linggo, mayat-maya ang naging paalala ng LRT at MRT hinggil sa bagong fare matrix. Bukod sa mga ipinaskill na printed matrix, palagian na din nila itong ipina-flash sa kanilang TV monitors. Pero kahit may ganitong paalala ang ahensya, may ilan pa ding pasaherong ikinagulat ang nasabing taas pasahe. Hiling naman ng mga pasahero ang kapalit na maayos na serbisyo. Okay lang yun. Okay lang. Basta nakakabilis ang biyahe, okay lang yun. Dapat yung mga senior citizen nakasarili ang coach nila. Kasi halo-halo kami. Kung may pagbabago man sa pamasahe, convenience naman, ibigay naman na sa mga pasahero. Nagulat lang sir kasi 30 pesos na pala. Tapos ganun talaga yung matatanda, dapat nakakaupuan na. Hindi, sana gano'n, nagtaas ng pamasahe, improve naman nila yung mga facilities. Kagaya ng mga CR, wala pag ihing-ihing ka na kung walang yung mga food chains na mga pupuntahan mo, baka mahihinga na sa pantalon mo. Tiniyak naman ni Transportation Secretary Joseph Emilio Abaya na magsisilbing daan ang nasabing taas pasahe para lalo pang maisaayos ang sistema ng MRT at LRT. Nais namang ipatigil ng mga transport group ang nasabing taas pasahe sa pamamagitan ng paghahain ng petisyon at paghirit ng temporary restraining order sa Korte Suprema. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Di Samburun.